Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Marami ang nagtatanong, paano nga ba ang tamang pagbitin sa baras para umayos ang likod? Wala namang duda sa kahit sino na dapat talagang magbitin. Malaking benepisyo ito para sa gulugod. Dahil kapag naramdaman mong gusto mong mag-unat, dapat mo agad itong gawin. Dahil sa epekto ng gravity, palaging naiipit at nakakaranas ng compression ang ating gulugod. Kaya kailangan itong laging iunat. Palaging iunat ang iyong gulugod dahil napakabuti nito para sa kalusugan. Marami rin ang nakaisip niyan, hindi dahil sa kakulangan ng talino o kabobohan, kaya pumapasok ang mga ganyang kaisipan sa isip. Ganyan din ang iniisip ng maraming doktor noong simula ng taong 2000 at huling bahagi ng dekada 90, noong dekada 1990, kung kailan marami pang iba't ibang pamamaraan ng paghila ng gulugod. Mayroon pang mga espesyal na traction table noon. Noong panahong iyon ko sinimulan ang aking marangal na pagtatrabaho. At sakto, nasaksihan ko kung paano ipinakilala ang mga pamamaraan ng pag-uunat ng gulugod sa neurology at manual therapy. Nakita ko rin ang mga kahanga-hangang resulta ng mga pamamaraang ito ng paggamot at tungkol dito ay ikukuwento ko sa inyo ngayon. At pag-uusapan natin at aalamin kung paano nga ba mag-unat ng kung anuman doon ng hindi lalala ang kalagayan. Mas maganda rin kung bubuti ang kalagayan. Kaya mga kaibigan, tingnan ninyo. Heto ang harapang itsura ng inyong gulugod. Mula sa likod, halimbawa, o kaya mula sa harap. Pareho lang naman. Ito ang mga katawan ng vertebra. Mga vertebra. Halimbawa, ito ang ating baywang. At ito naman ang mga intervertebral discs. At dito makikita natin ang ganitong baluktot ng gulugod, papunta sa gilid, medyo nakatagilid. Ayan. Tama? Ganyan. Katulad din ng nasa larawan dito. At ang tuktok ng baluktot na ito ay nasa bahagi ng intervertebral disc na ito. At dito matatagpuan ang mismong disc tulad ng nahulaan na ng marami mula ito sa pulpus nucleus. Ito ang panloob na bahagi ng disc at fibrous ring, ang panlabas na bahagi ng disc. Hernia. Ano yon? Kapag itong pulpus nucleus ay lumabas na sa labas, saan ito lumabas? Napunit ba ang fibrous ring? Ibig sabihin, itong panlabas na bahagi ng disc pwedeng mapunit o maging malambot, maghiwa-hiwalay. At sa totoo lang, napupunit din. At itong panloob na bahagi ng disc ay lumalabas sa labas. Pero sa totoo lang, ang protrusion, kung tama ang pagkakasabi sa Ruso, lahat ng ito ay hernia. Ang protrusion, prolapse, extrusion, at sequestrated hernia ay pareho lang din ang tawag. Pero sa totoong buhay, kumbaga, para sa pang-araw-araw na usapan, kumbaga, karaniwan ng sinasabi na ang hernia ay kapag napunit na ang fibrous ring. Pero sa totoo lang, ito ay extrusion. Minsan prolapse, pwede mong sabihin. At ang protrusion naman ay kapag wala pang punit ang fibrous ring na ito. Ito ay simpleng umbok lang. Halimbawa, papunta sa isang gilid. Ibig sabihin, yung mismong pulpus nucleus, hindi pa ito lumalabas sa labas. Pero parang medyo, kumbaga, parang lumilihis sa isang gilid at umuumbok. Heto ang disc. Ano ang panganib? Pwedeng maipit ang mga ugat ng nerve na dumadaan malapit dito. Sa madaling salita, naiipit ang mga nerves. Maaaring magdulot ito ng sakit o kaya'y aberya sa paggalaw. Depende kung aling nerves ang naiipit. At kung ang spinal cord ang naiipit, mas malala pa ang magiging problema. At dito sa kasong ito, may isang kawili-wiling proseso dito, ayan. Dito, gaya ng nakikita natin, ang pressure ay mula sa itaas pababa, papunta sa disc. Ganito, ayan, ibig sabihin, parang naiipit siya. Dito makikita natin na naiipit siya. Dito, ano ang nangyayari? Dito, lumalaki ang distansya sa pagitan ng mga bertebra na ito. At, kabaliktaran, nagkakaroon ng pag-inat ng mga hibla ng disc. At
Tumigil ang paa, pero minsan ay gumagalaw ulit. Walang nakakita ng magnetic resonance imaging noon, ni hindi alam kung ano yon. Pagkatapos, nagkaroon ng magnetic resonance imaging, biglang nagkaroon ng mga hernia ang lahat. Lahat sila nagsimulang gamutin ito. Kaya, mga kaibigan, nakita natin ang kaguluhang ito. Agad na nagkaroon ng kagustuhan na hilahin o iunat ito para magpantay ang lahat ng ito. Pero, tulad ng lumabas, ano sa tingin ninyo? Saan kaya? Sa totoo lang, lilitaw ang luslos. Saang bahagi? Dito o dito? Ang luslos, tulad ng lumabas, ay hindi kadalasang lumilitaw dito, kundi dito. Dahil napupunit ang mga hibla ng disk. Ayan, napupunit sila at ang pulpos na nucleus ay lumalabas dito. Dito. Hindi siya pumupunta dito, kundi dito, ganito. At lahat ng mga pamamaraan ng pag-unat na dapat sanang mag-unat ng disk o hindi disk, basta may iuunat. Itanong ninyo sa mga gumagawa nito, ano ba talaga ang gusto nilang iunat? Gusto nilang dagdagan ang distansya dito. Pero ang nangyayari, dito nahihila at lalo pang napupunit ang disk at lalo pang lumalala. Lumalaki ang hernia, pero hindi ito nangyayari sa lahat. May positibo ring mga kaso. Sino ang mas pinalad? Ano ang panganib ng mismong traksyong pamamaraan na ito dahil hindi mo eksaktong mapipili kung saan magaganap ang pag-unat? Hindi mo kayang ihiga ang tao ng tama, hindi mo magagawa ang tamang anggulo para doon mismo sa lugar na kailangan ng pag-unat. Doon lang siya mahihila. Dahil komplikado ang pagkakabuo ng gulugod mismo, kaya doon mahihila kung saan naunang naunat. At sa lahat ng mga bagay na ito, mga pamamaraan kung saan may hinihila ka, ito ay tumutukoy talaga sa gulugod. Kadalasan ay doon sa bahagi na iyon mahihila. Kung hihilayhin mo siya sa axis na ganito, doon siya mahihila. Kung isasabit mo ang isang taong baluktot ng ganito, kunwari, kukunin natin siya at isasabit, at sisimulan natin siyang hilahin pataas. Sa ideal na sitwasyon, dapat dito mahila. Pero ang nahihila ay sa mismong lugar na mas mahina ang kalamnan. Dahil kapag may ganitong uri ng paghatak na parang pakaliwat kanan, kung sisimulan nating hilahin sa iba't ibang direksyon, magkakaroon ng reflex na pag-igting ng mga kalamnan. At sa panig na mas developed ang mga ito, mas malakas ito at ang pag-unat ay mangyayari sa kabilang panig. Ano ang dapat gawin? Paano na ngayon? Ang totoo niyan, kailangan nating tandaan na mas komplikado ang pagkakabuo ng katawan ng tao kaysa sa pagkakabuo ng isang earthworm. Kailan ba makakatulong ang pag-unat? Kung ikaw ay katulad ng halimbawa isang earthworm o halimbawa isang bulate gaya ng isang pinworm. Kung tayo ay katulad ng mga ascaris, pinworm, o kahit mga uod, talaga namang makakatulong sa atin ang mga ganitong pamamaraan. Magpapabitin tayo sa bar. Ayan ang bar. Maghahang tayo at magdidiretso ang katawan natin. Talagang magiging maganda ang pakiramdam natin. At magiging masigla tayo. Sa kasamaang palad, mas komplikado ang pagkakabuo ng katawan natin. May iba't ibang anggulo ng paggalaw. Iba ang biomekanika ng uod sa tao. Ganyan talaga sa kasamaang palad. Kaya hindi natin nakukuha ang parehong nakagagamot na epekto na tulad ng uod kapag nakabitin sa bar. Ano ang dapat nating gawin? Paano kikilos? Mahirap, isa itong komplikadong proseso. Hindi tayo basta-basta mahihila palabas ng ganoon lang. Kailangan talagang hilahin ang bawat pinaikling kalamnan ng paisa-isa kung kinakailangan. Kaya ano nga ba ang ligtas na pwedeng hilahin? Itatanong na ng nanonood na kinakabahan. Ganito na, hindi na maayos makaupo. Natatapo ng tsaa at sinasabi, ano ba yung sinasabi mo? Sige, ipakita mo na. 15 minutong daldalan, tapos isang ehersisyo lang sa dulo. I-fast forward ninyo na lang. Ilagay sa komento kung anong minuto nagsisimula ang ehersisyo. May espesyal na nagmamarka nito. O panoorin ninyo.
Ang ibabang bahagi ng likod ang gagamitin natin ngayon. Sa gilid, sa magkabilang gilid at magkabilang panig ay matatagpuan ang malawak at makapangyarihang iliopsoas na kalamnan na walang kapagurang sinusuportahan ang inyong gulugod. Ayan siya katabi ng bulate. Kita ninyo? Dito, oh, siya ang nag-iistabilisa at humahawak sa inyong gulugod. Kahit pa hindi maganda ang inyong pamumuhay, ginagawa pa rin niya ang kanyang trabaho araw-araw. Pero sa pagkakataong ito, ano ang nakikita natin? Nagkaroon ng ganitong baluktot, ganitong pagkurba, doon sa bahagi kung saan natin ito makikita. Sa madaling sabi, ito ang ating arko. Paano tayo mag-aayos o magbabase? Dito ang pakpak ng balakang natin. Ibig sabihin, nandito ang sacrum. Ayan, ikalima, ikaapat, ikatlo, ikalawa. Sige, sa diagram lang ito, pero 5 talaga sila. Nandito ang ikalabindalawang tadyang natin. At dito naman, mas mataas ito. Mas malayo ang agwat dito. Dito mas maliit ang agwat. Sa pagitan ng ikalabindalawang tadyang at ng balakang. Sa bahagi kung saan mas mahina ang ating kalamnan, mas malayo ang agwat. Sa bahagi kung saan mas maikli ang kalamnan, mas maliit ang agwat. Sige, tingnan ninyo. Hindi ako magdadalawang isip. Heto ulit. Oh, saan na naman napunta? Hindi ako magdadalawang isip. Tingnan ninyo. Ipapakita ko ulit ito sa inyo ng mas malinaw. Ngayon sa buong tao na, sa kabuuan, hindi lang ang kanyang baywang ang pag-uusapan natin ngayon, kundi masasabi nating buong katawan ng tao na. Heto, tingnan ninyo. Heto ang tinatawag nating balakang. Heto, nakakaaliw sa mata. At heto rin ang parehong kurba. Eksaktong-eksakto. Ganon din ang iginuguhit ko. Kita ninyo? Kung paano siya, ayan. Ito, siya rin ang parehong tao. Nakikilala ninyo ba siya? At heto, ayan na. Oh, ikalabindalawang tadyang. Sino ang nagsimula rito? Mayroon tayong Eva, ang unang babae sa planetang daigdig. Lumalabas na siya ay nagmula sa tadyang. Narito ang ikalabindalawang tadyang sa kabila. Mula rito makikita ninyo, hindi nagmula si Eva dito. Nanatili itong malaya. Dito rin, may ibang tadyang pero hindi gaanong mahalaga. Ikalabing-1, ika-10. Wala namang nagmula rito. Hindi na natin sila iguguhit ng hiwalay. Gagawin na lang natin itong parang dibdib. Heto ang kabuuan. Ganito natin itatanda. At ano na ang kinalabasan natin dito ngayon. Ang iliopsoas na kalamnan, heto siya. Sa kanan, mas maikli rin siya kaysa sa kaliwa. Ang kaliwa, mas mahaba siya. At ang quadratus lumborum na kalamnan, mas maikli rin ang kanan, mas mahaba ang kaliwa. Kung kukunin natin siya ngayon, isasabit natin siya sa bar o ihihiga sa traction table. Ano ang orihinal nating ideya? Gusto nating tulungan siya gamit ito. Gusto nating hilahin at iunat lahat ng ito. Pero hindi mangyayari. Dito siya mahihila at lalo pang babaluktot. Kaya kailangan nating iunat ng hiwalay ang dalawang kalamnan na ito. At dito naman mag-ehersisyo. Paano ito gagawin? Magagawa mo ito sa isang ehersisyo lang. Naiisip mo ba yon kahit hindi ka tumatayo sa sofa? Sino dito ang nakahiga sa sofa o nanonood sa kama ngayon? Sobrang swerte nyo talaga. Simple lang. Humiga lang kayo sa tagiliran. Kung nakahiga kayo ng patihaya, halimbawa, nagchichill lang kayo, lilipat lang kayo sa tagiliran, ganito lang, isang ganitong pag-ikot lang. Saang tagiliran? Ito ang problema. Alin bang tagiliran ang dapat higaan? Ganito mo malalaman kung saang bahagi mas maikli ang kalamnan. At kung saang bahagi naman ito mas mahaba. Ayan! Siyempre, pwede mo ring matukoy gamit ang mga buto mong palatandaan. Kung hindi natatakpan ng sobrang taba, magagawa mo yan. Ito ang ikalabindalawang tadyang mo. Pero hindi na ito ang ikalabindalawa. Nandyan sa likod. Alin ito sa iyo?
Ito ang rib cage arch. Ika-10 tadyang ito. Dito ang bahagi ng tadyang na kartilago. Kaya siguro ito ang ika-10 tadyang. Dito, mahahawakan mo mismo ang harap nito. At ang pangalawang palatandaan ay ito. Ang harapang itaas na tinik ng butong ilyak. Pero subukan muna natin ng ganito. Huwag nating gawing komplikado. Huwag nating isipin na magkaiba ang haba ng mga binti mo. Suriin muna natin ang layo sa pagitan ng harapang itaas na tinik ng butong ilyak at harapang bahagi ng ika-10 tadyang at sukatin mo ang distansyang ito sa kanan at kaliwa. Sukatin at tingnan ang pagkakaiba ng mga ito. Sa panig na nandoon ang parisukat na kalamnan ng baywang at mas maikli ang iliopsoas. Mas maliit ang distansyang ito at sa kabila naman, maaaring mas malaki ito. Ayan. Ito ang unang paraan kung paano matutukoy ang pagkakaiba. Pangalawa, ang pag-obserba ng paggalaw ng mga tadyang habang humihinga. Sa bahagi kung saan mas tense ito, mas mahina ang paggalaw. At ngayon, maaari kang huminga. Huminga ka. Kailangan mo talagang maghubad para makita mo. Hindi kita makikita kung paano gumagalaw ang tadyang sa ilalim ng damit. Huminga ka. Maaaring ganito ang mangyari, ganito. Sa kaliwa, mas malaki ang galaw pag humihinga. Sa kanan naman, mas maganda pag humihinga palabas. Parang humihigpit ang tadyang. Ayan, sa bahagi kung saan mas mahina ang mga kalamnan, mas maganda ang paghinga papasok, pero mahina ang paghinga palabas. Sa kabilang bahagi naman, kabaliktaran. Kulang ang paghinga papasok at napakaganda ng paghinga palabas. Kaya mga kaibigan, pero kung may alinlangan pa rin kayo, anong dapat gawin? Walang masamang mangyayari, malamang. Kung gagawin ninyo ang ehersisyong ito sa magkabilang panig, sino ang nakakaalam? Baka nga, wala namang masamang mangyayari. Ang tanging maaaring mangyari, baka kapag iniunat ninyo ang mga naunat na kalamnan, kung may luslus kayo, maaaring lumaki ito. Kaya mag-ingat kayo. Siguro, huwag munang mag-unat sa simula at gawin lang ang unang bahagi ng ehersisyo para palakasin ang kalamnan. Mas mabuti yon. Ibig sabihin, kung hindi kayo sigurado, huwag ninyong gawin ang bahagi ng pag-unat. Gawin lang ninyo ang bahagi ng pagpapalakas. Tingnan ninyo, ito ang dapat gawin. Sige. Humiga kayo sa inyong tagiliran. Sa pagkakataong ito ay sa kaliwang tagiliran. Gagawin ko ito ng ganito. Ayan. Nakahiga na ako ng maayos. Inunat ko ang mga paa ko. Sabay na 2 paa. Ganito. Magkasama silang naunat. At ngayon, iniaangat ko sila mula sa sahig. Huwag kayong mahiyang humawak dito gamit ang kamay. Ayan. Iniaangat ko mula sa sahig. Sinisikap kong mapantay ang mga paa ko sa katawan ko. Pero tingnan ninyo, may isa pang paraan para malaman kung saang bahagi mas developed ang kalamnan at kung saan mas mahina. Subukan ninyong gawin ang ehersisyong ito sa isang gilid. Ito ay static, yung luma at subok na static. Hawakan ninyo. Sa isang gilid lang, ganito ang mga kalamnan at bilangin ninyo sa segundo o kaya sa minuto, oras. Depende na ito kung gaano na kayo kahusay sa mga static na ehersisyo na ito. Sa segundo, malamang. Sa iba, baka sa milisegundo pa. Gaano katagal ninyo kayang panatilihin ng ganito ang mga paa ninyo? Pero para sa isang karaniwang accountant, mga 5 hanggang 20 segundo lang ito. Ganyan. Panatilihin ito ng 10 hanggang 20 segundo kada ulit. Gawin ng 2 hanggang 3 beses. Ayan. Pag hinawakan ninyo dito sa gilid, lumalakas talaga lahat ng kalamnan. At pagkatapos, pwede kayong tumagilid sa kabila at subukan. Kumbaga, itong galaw na ito, itong ehersisyo na ito sa kabilang bahagi, ganoon din. Itinaas ninyo ng ganito. Pinaka-importante, ilinya ninyo ang mga paa ninyo sa katawan para hindi masyadong umaabante. At sa ganitong posisyon, hawakan nyo lang. Ayan. At kayo, pwede ninyong maramdaman. Minsan, parehong mahina ang galaw sa magkabilang side. Minsan naman, mas okay ang isa, tapos mahina ang kabila. Ayan. Hindi sila aangat ng mataas
Basta't maitaas lang mula sa lupa ayos na. Pero kung hahawakan mo, pwede mo pa silang itaas ng kaunti. Ayan. Ito ang unang bahagi ng ehersisyo natin. Pwede ito sa lahat. Sa totoo lang. Kung gagawin mo ito sa parte ng katawan na malakas na, wala namang masamang mangyayari. Pero kung ganito mo sasanayin ang mahina mong parte, mas lalo pa siyang lalakas. Ito naman ang pangalawang bahagi na may kasamang pag-unat. Dito, kailangan mong siguraduhin kung ano ang iuunat mo at saang direksyon mo ito gagawin. Halimbawa ganito, napagpasyahan ko na mas maikli ang mga kalamnan ko sa kaliwang bahagi. Kaya ano ang gagawin ko? Humiga ako sa kaliwang tagiliran. Una, itinaas ko ang mga paa ko, hinawakan sandali, tapos ibinaba ko. At ngayon, sumusuporta ako gamit ang kamay ko sa ganitong paraan. At nire-relax ko ang likod at baywang ko. At ganito lang. Mga 10 hanggang 20 segundo lang din, ganito lang ako nakahiga. Kapag sinimulan ninyo ito sa maling direksyon, mapapansin agad ninyong may hindi tama, naninigas, masakit, o hindi komportable. Kaya, kung nararamdaman ninyo iyon, ibig sabihin, mali ang direksyon ng ginagawa ninyo. Subukan ninyong gawin sa kabila. Pero siguraduhin na maayos ang lahat. Dapat wala kayong maramdaman na kahit anong hindi komportable. Walang hindi komportable sa kaliwa o kanan. Ano ito? Dito, nauunat ang quadratus lumborum na kalamnan ng balakang. Ayan! At paano nga ba ginagawa ng tama ang ehersisyo? Kapag alam ninyo na kung alin ang mas mahina ninyong bahagi, ano ang pwede ninyong gawin? Iyon ang inyong sanayin. Halimbawa, sabihin na nating mas mahina ang kaliwa ko. Ayan, tinaas ko ang mga paa ko. At hinawakan, ayan, hinawakan ko ng 20 segundo. Hinawakan, ibinaba, at tumayo na ako sa kamay. At iniunat papunta sa kabaligtarang kanang bahagi. Ayan, at ganito mismo ang epekto. Kapaki-pakinabang ito. Pero nangangailangan ito ng kaunting mas mataas na kalidad ng pag-iisip ng utak. Dapat ninyong maintindihan ang ginagawa ninyo kung basta ka lang bibit sa bar o basta mo lang hihilahin ang iyong gulugod sa kasamaang palad. Hindi mo makukuha ang parehong epekto. Dahil ang ating gulugod ay napapalibutan ng mga kalamnan, napapalibutan, parang sibuyas. Ganun mo siya binabalatan. Isang layer, pangalawa. Pangatlo, ganyan din ang mga kalamnan. May mas maikli at mas mahaba. O mga kaibigan, sa inyong mga komento ibahagi ninyo, nalaman nyo ba kung alin sa mga kalamnan ninyo ang mas maikli? At syempre, baka hindi kayo sang-ayon sa sinabi ko. Siguradong may ilan na magsasabing, lagi nang masakit ang likod ko. At lalo pa itong sumakit nang magsimula akong magbitin sa bar. Syempre. O mga kaibigan, sumulat, huwag mahiya, mag-ehersisyo, tumulong sa magulang, hanggang sa susunod na palabas.